habang nagbabaklas na re-realize ko tuloy na maraming nagre-restore, maraming nahihilig sa restoration kasi maraming mga tao na kumbaga meron na silang sentimental value dun sa nire-restore nilang motor. Kumbaga meron ng attachment, no? Kaya ayaw nilang i-let go, kaya nire-restore nila. What's up mga boss? So ito na yung update sa Wave 100 na pinost ko dati, no? So kung naalala nyo pa yon, yung Wave 100 na dinisassemble ko for restoration. So eto, binahe nga namin from Cam Norte to Albay, 3 hours na biyahe. So nagkasya naman sa trunk at right now kailangan namin siyang ibaba para nga ma-check or mapaandar muna yung makina. Yan. So, binaba muna namin. Then, after that, sinampa namin yung makina. Kumbaga, binuo muna namin partially yung motor para lang mapaandar. Okay. And so far, okay pa naman yung makina. Maganda pa yung tunog. Yan. So, dito, ang ginawa namin na minor na touches lang is nilinis muna yung makina, nilinis yung karburador. So, lahat lang ng paraan para mapaandar muna. So, chinek ko yung tangke. Okay pa naman. Malinis pa yung tangke. Wala pang kalawang, no? Sa labas pa lang yung dumi niya. Then, yung ibang parts, ang dami nang kailangan ayusin dito. Ayan. So, itong motor na to, madami-dami na yung kailangan na i-restore. So, from tires to exhaust, yan, chassis, swing arm, halos sa lahat. Diba? So, ang masasave na lang ata natin dito is itong makina talaga. Tas itong ibang parts dito na pwede pa naman maisalba. So, kukunti lang. Most likely, parang mga 80% ng parts is kailangan na talagang palitan. So, yung mga kaha, yan, marami na rin basag. So, siguro baka may ilan dyan na pwede kong masave. Pero karamihan dyan is kailangan na talagang palitan. Ayan. So, ito. After nga namin na mabuo, so test muna natin. Paparinig ko muna sa inyo yung makina, paandarin natin. Ayan, nakita nyo. Okay na, okay pa yung compression. One kick lang din, no? Kung push start nga yan, isang lang yan, one click lang, diba, andar agad at napaka-tahimik pa ng makina. Ayan, para wala ka talagang maririnig ng mga parang lagitik or anything. So okay pa yung makina niya, maganda pa yung tunog, okay pa naman yung tunog ng makina. So ang next step, syempre, dahil napaandar na yung makina, is ibababa na ulit para i-disassemble na totally, kasi itong chassis niya is kailangan na i-repair. Yan. So, makita nyo ngayon, dinidisassemble ko lahat. Kasi nung dinala ko to from Dait, hindi pa naman nakalas yung part sa may hulihan, yung suspension. So, ayan, kakalasin ko yung lahat para madala ko tong chassis sa magpipintura. By the way, ang gagawa po nito sa pagpipintura ng chassis at ng ibang parts pa is si Woods Works. Yan. So, sa kanya ko dadalhin to para ma-repair yung chassis, tapos para maayos pa yung ibang kailangan na ayusin. Kasi merong mga gagawin talaga dito na hindi ko naman specialty. So, kumbaga gusto ko maging maganda yung restoration, kaya ipapagawa ko to sa mas expert po. So, kumbaga ako, hindi ako pro sa mga ganyan, lalo sa pagpipintura, no? So, hindi ako pro dyan. So, ipapagawa ko muna yung pagpipintura sa iba, sa expert. Kaya nga napili ko yan si Woodsworks kasi sa mga previous namin na restoration sa mga customer namin, nakita na namin yung quality ng kanyang gawa. Ayan. So, medyo matagal ang pagbaklas, no? So, habang nagbabaklas na re-realize ko tuloy na maraming nagre-restore, maraming nahihilig sa restoration kasi maraming mga tao na kumbaga meron na silang sentimental value dun sa nire-restore nilang motor. Kumbaga meron ng attachment, no? Kaya ayaw nilang i-let go, kaya nire-restore nila. Actually, itong motor na to is owned ng aking mother-in-law.
Kaya naisipan ko, sabi ko, sayang naman kung mapapabayaan, i-restore natin. No? Kasi marami na silang memories actually dito. So, I think ito yung pinakauna niyang pundar na motorsiklo. At 2005 model pa to. So, naisipan ko nang i-restore. Ayan. Tsaka, syempre, para magamit na din kahit papano. Ayan. So, ito, by the way, ito yung part 1 and meron pa tayo, syempre, na maybe part 2 or 3. So, series to. So, abangan nyo na lang. I think, okay na to. Ito na muna yung papakita ko sa inyo ngayon. Sana sa mga nag-aspire dyan na mag-restore din. So, tuloy nyo lang. Hindi naman kailangan na napakabilis ng restoration progress. Kumbaga, pwede nyong unti-untiin kagaya nitong ginagawa ko para hindi naman mabigla sa budget. Pero kung may budget, mas maganda. Kasi syempre, makakabuelo ko mag-restore at mas mabilis yung matatapos. Anyway, that's it for today's video. Again, this is Emil Customs. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin dito sa shop, sa Skill Garage page, sa Emil Customs, sa Grease Monk, and syempre po sa mga partners natin, kagaya ni Mr. HP and Protensa. So, God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace!